Okay, hi everyone. So sa video na ito ay sasabihin na natin kung paano yung naging proseso ko, kung paano ako naging teacher dito sa Australia. So yes po, possible po na maging teacher tayo from Pinas sa Australia kahit wala po tayong overseas na experience. So iisa-isahin natin yan. So yes na yes, pwede po tayo magturo dito sa Australia. So start na natin at let's go! Ayan, so mahaba-haba ito kaya sinasabi ko sa inyo magkape na kayo, ayan. So tulog na yung anak natin, tulog na yung anak ko kaya guys, pwede na tayo mag-shoot. Charis. Okay guys, so napakahaba ng kwento na to kaya sana tapusin nyo guys, Kasi pwede tayo magturo dito sa Australia. So una guys, iba-backstory ko lang kayo para ah masama kayo sa journey natin para magets nyo yung, alam mo yon. Sa mga nakakilala sa akin guys, ganun ako magkwento, so bear with me at yeah. Okay, so una guys, ang first na PTE ko, chinek ko yung phone ko, nasa na ba yung phone ko? Nasa likod. Ayan guys, so chinek ko guys yung phone ko. Ang first na PTE na exam ko was way back in 2023 pa. Yes, you heard it right. 2023 pa guys. So, ang nangyari kasi guys, ang pinaka-original plan namin ay mag-student visa. So, bakit nga ba Australia? Bakit hindi ibang bansa? Bakit hindi Canada? Bakit hindi iba? Bakit Australia? So, una guys, yung sister-in-law ng husband ko is nandito sa Australia. Shoutout kay Ate Hazel and sa family nila. Yan guys, so nasa Australia sila. Specifically, nasa Melbourne sila. So, they are registered nurses sila. Mag-asawa. And then, yon. So, ibig sabihin guys, meron kaming family na pupuntahan dito. Okay? Yon. So, sabi namin, nung 2023, nung time na palong-palo yung mga nag-student, nung time na yon, sabi namin, oh, why not mag-student kami, ganyan-ganyan. And then, bale kasi guys, ang tinapos ko, so parang kwentuhan, chikahan lang to, no? So, ang tinapos ko guys ay Bachelor in Elementary Education. Tapos din ako ng Masters. Tapos din ako ng PhD. So, nung time na yun, nung 2023, sa edad ko, ilang taon na ako nun guys, ang sabi, hindi na ako pwedeng, kasi syempre kailangan mag-agency ka no? Ang dami kong agency na pinagtanungan na, yun nga guys, hanggang sa nagsettle ako sa isang agency na talagang inasikaso ng bonggang-bongga yung papel ko. And i-discuss natin yun, no? Bago tayo pumunta sa registration kung paano tayo nagturo dito sa Australia. Okay, so yun na nga guys, original plan, student visa ako guys. So yun. So student visa tayo guys, so kailangan ganito yung mga sikasuhin ng papel. So alam niyo naman yung mga dapat ipasa, yung mga credential. Pero ang pinakamalaking part dyan guys, yung English exam. So the problem is, para daw strong yung papel ko, ang pinapakuha sa akin is Masters, which is mas mataas. So, nung time na yun, nung 2023, ang balak lang talaga namin is Early Childhood Education, yung certificate. Kasi una, mas mura, tsaka mas mabilis matapos. So, yun yung mindset namin that time, way back 2023. And the problem is, nung pina-assess yung papel namin, yung edad ko, yung credentials ko, hindi pwedeng mag-downgrade. So, yun yung explanation nila sa experience ko, guys. Hindi po ako migration agent. At yun lang po yung experience ko that time. So, hindi ako pwedeng mag-certificate. Kasi tapos na ako ng PhD. Tapos na ako ng Masters. Kumbaga, yung age ko, medyo sagad na ganyan. So, ba't magda-downgrade ng certificate kung dapat ang ipapakuha sa akin ay Masters. So, yun yung nangyari nung time na yun, guys. So, sabi ko, sige, mag-Masters tayo, ganyan. So, gusto ko rin naman mag-Masters. So, willing naman tayo, guys, mag-aral. Yun yung main goal. And then, the problem is, ang taas nung English scores na kailangan ng mga schools sa PTE. So, guys, syempre nagtatrabaho tayo. Nasa DepEd tayo that time. Tapos, may anak tayo. Although, sobrang lucky ko kasi meron akong supportive husband and family na talaga nag-aalaga sa anak ko, sumusuporta sa akin emotionally, financially that time. So, shock, sabi ko, hige, review tayo ng AP Uni, ayan.
exam. Unang take. Dapat guys, 75 lahat. Meron akong dalawa. Parang something na gano'n nung time na yun. Sobrang nalungkot ako kasi sobrang prepared ako that time. Just nagulat ako kasi ang ingay nila. Parang nagbibingo kami na sa may pag-examan. So that's the story nung first take ko ng PTE. Tapos hindi ko nakuha yung dalawa. So konting-konti lang guys. Konti lang yung diferensya. So dun ako na sabi ko, sige isa pa. Umisa pa siya. Umisa pa si Inday para lang makatake ng masters. And then sabi ko, sige isa pa. Guys, hindi biro magkano ang pag-exam ng PTE. It costs siguro 13,000 pesos. 13,000 pesos. So dumalawa pa si Inday. Second take. Girl, yung dalawa uli. Ganon. Hindi nadali yung 75. Pero yung dalawa, kettlebells. Parang something na ganon, hindi ko na masyadong ma-recall yung dalawa ganyan. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko, what happened? Ganyan, bakit ayaw? Lord, ano ba? Ganyan ang nangyari kay Inday. And then, fast forward, parang naglaylo muna kami. Kasi, yung preparation, yung money, tumatlo pa si Inday, girl. Tumatlo pa siya. Girl, tumatlo ako. Nakatatlong PTE ako just to push the student visa for masters. And then, sabi namin, tas ang dami ko rin nakausap na agent na siguro ganito, ganyan. Baka pwede mag-English subject ka sa school or something na gano'n hanggang sa hindi na push yun. Okay. Sige, isa pa. Nag-exam uli si Inday hanggang sa parang yung dalawang exam ko guys na nauna, parang months lang yung pagitan. Para fresh pa. Ganun tayo mga Pilipino no? Para fresh pa. Sige, bira, exam si Inday. Yan, lahat na ata guys ng branch ng PTE na pag-examan ko na. And then yung last ko, nung ikatatlo ko, alam ko sa Baguio yun. Guys, tawan-tawa ako sa result. Yung speaking ko 90, tapos yung tatlo, gumanon siya. As in, sabi ko, bakit? Ano nangyari? Alam mo yun guys, yung sobrang frustrated ka na, bakit? Anong problema, ganyan. As in, tawang-tawa ko guys, na 90 yung speaking ko, pero yung tatlo nalaglag. Sabi ko, hindi man lang ipinalo ng 7 yung tatlo. Sabi ko, bakit? Ganyan. Pero lagi ko nga iniisip na may reason bakit ganon, bakit nade-delay, ganyan. And 7 minutes na tayo guys. And then guys, nung nakatatlo na ako, sabi ko, siguro ka ako medyo hindi kay rebels, ganyan. And then, sabi ko, baka IELTS. Nag-IELTS pa si Inday. Guys, alam nyo ba, nag-leave ako just to take the exam. As in, leave without pay. Ganon ka-supportive yung husband ko. As in guys, nag-leave ako. Nag-review center ako, guys. Siguro 3 months yun or 2 months. Parang ganon, guys, naka-leave ako. And then, guys, hindi lahat 2023 nangyari yun ha. Yung dalawang exam ko, nangyari yun 2023. Yung pangatlo, hindi ko naman ma-recall kung anong taon yun. And then, sumunod, yung pang-apat ko, nag-IELTS ako, guys. Nag-IELTS Inday. And then, nalaglag pa rin siya. Alam niyo yun, yung talaga mapufrustrate ka na, girl, magkano yung IELTS, magkano. Tapos alam niyo guys, pag binabalikan ko siya ikwento, natatawa na lang ako na, kaya pala. Alam niyo yun, doon kayo mapapasin na, kaya pala. Okay, so yun na guys, nakatatlong PTE tayo, then yung ikaapat, nag-IELTS tayo. Doon ako na, sa experience ko ha, doon ako na trauma. Kasi, nag-leave ako noon ng siguro 2 or 3 months na, as in leave without pay, as in talaga pumapasok kami everyday sa review center. And then, kasi kailangan guys, 7788 yung makukuha namin doon. And then sabi ko, bakit ayaw? Ganyan. So baka ako pwede naman to kasi although hindi siya pumalo ng 8. As in talaga maki-question mo yung sarili mo na anong ginawa ko? Ano ba? Parang ganon. Imagine mo nag-review, ganyan. So sabi ko, bakit? Yan. Sobrang naka-question ko na yung sarili ko that time. Sobrang frustrated na ako. Girl, wag mo nang i-times kung magkano na. Ayan guys. And then, sabi ko sa inyo, mahaba to eh. So yun guys. Tapos sabi ko, sige, search tayo, ganyan. Search.
Then, little did I know, pwede pala tayo magturo sa New Zealand. Ayan. So, doon na pumasok guys yung NZQI. Meron akong papel dito guys ha, para hindi medyo gumaganon yung chika bells natin. Ayan. So, sabi ko, uy, pwede pala ganyan. Tumatanggap pala si New Zealand ng PTE. Ayan. So, sabi ko, uy, baka magamit ko habang hindi pa expired yung mga papel natin. So, meron tayo New Zealand Teacher Registration and Certification. Tapos, meron tayong Teaching IQA ng New Zealand. So, i-flash ko na lang dito guys sa screen yung mga sinubmit kong documents dito. Ayan, ipopost ko yan dito sa screen. Ayan, yung mga papers na sinubmit ko. And then guys, syempre, lahat ng TOR diploma, ayan, kailangan yan. Alam nyo guys, ang pinaka kinalkal ko talaga is yung observation sheets. Yung mga COT, yan. Mga ano pa pinas ko, medyo mga luma na kasi yun na lang nakalkal ko that time. Guys, so, sa New Zealand, nung pinasa ko siya, scan copies siya lahat. Hindi ko siya pinadala ng hard copies. So, scan copies, in-email ko yon, may system sila. So, check nyo na lang yung website ng New Zealand. So, yon. So, tinanggap nila yung PTE natin. Kaya naging registered teacher ako sa New Zealand. Kasi hindi naman, kasi meron silang bracket din na kino-compute kung accepted yung result ng English exam mo. So, yung sa akin, although hindi siya pumalo ng 75 lahat, alam ko may dalawa 70 plus, tapos yung dalawa 60 plus din. Or yung isa, parang 64, parang something na ganun. So, tinanggap nila guys yung aking registration. And guys, so kailangan syempre meron kayong lahat ng documents sa PRC. Meron kayong registration, rating, good standing, tsaka PRC license. Yung lahat din yon, importante yan. Tsaka guys, meron din dapat certificate of yung practicum. Kung ilang oras kayo nagturo nung nag-OJT kayo, yung term natin na practice teaching, ayan. So, kailangan meron kayong hours kung ilang oras kayo nag-practice teacher nung time na yarn. So, yun guys. And then, sabi ko, uy, may registered teacher na tayo sa New Zealand. So, pwede na tayo magturo. Ayun. And then, nag-apply ako. Sobrang dami. As in, hundreds of application talaga, guys. And then, sa dami ng in-applyan ko, sobrang daming schools na in-applyan ko guys sa New Zealand. Guys, sobrang dami din guys ng rejection. As in talaga. Alam niyo yun guys, sabi ko, ako yung tipo ng tao na alam ko marereject ako. Sa sobrang dami niyan, marereject ako, alam ko. Pero may isa dyan na magbibigay sa akin ng chance. Alam ko yun. Alam ko yan. Kaya tanggap ko na nare-reject ako. Tanggap ko yan. So, hindi ako nalulungkot. Kasi alam ko may isang school na maniniwala sa akin. Pero ito na nga. Sobrang dami na in-applyan kong school guys sa New Zealand. Nai-interview naman tayo. Alam mo yung sumasampa naman yung papel natin doon. Sumasampa naman sa qualifications nila. Ano ba? Yon. So sumampa naman tayo guys. So nai-interview tayo ng mga principal sa New Zealand. And then, eto na yung problema. Pumapasok tayo sa part na nabubunot yung papel natin, na-screen tayo kasi may screening yan na ganun sila. Yun yung process nila. So, meron screen yan. Girl, imaginein mo, meron lang akong experience, private and public lang dito sa Pilipinas. Never ako nagkaroon ng experience sa ibang bansa na working experience na magturo ganyan. As in, solid tayo sa Pinas lang yung experience natin. And then, na-interview tayo. Hoping si Inday. Ayan, so hoping tayo guys sa part na yan. Syempre, pero yung hope natin nasa 50-50. So, ganun tayo, ganun ako guys. 50-50 yan. So, okay lang hindi, meron pa darating, ganyan. And then guys, sa dami ng nag-interview sa akin ng mga schools sa New Zealand, alam nyo guys, ang sinasabi nila na nakakalungkot is, meron sila na nakuha na nandun na. Yun yung mostly na nagiging reply nila na nandun na. So sabi ko, kasi guys may process yan. So i-sponsoran ka ng visa, lahat yan. So malaki yung gagastusin ng employer kung overseas yung makukuha nilang teacher. So yun.
So, nung time ko, siguro 2000 something yan guys. Yun yung nangyari. So, bakit? Hindi tayo na-hired sa New Zealand. So, hindi ako na-hired. So, yun yung nakakalungkot. Tsaka merong school din na sa New Zealand, yung ang tagal mong hinintay yung result. Kasi alam ko sa sarili ko guys, na medyo parang malaban pa yung papel natin. Pero hindi rin pumalo. Yarn. And then, sabi ko, ano ba? Anong taon na? Research tayo guys, research. Fast forward guys, I think 2025. Oo guys, 2025. Nag-research in there, research. Ayan. Tapos may naklik ako guys na PDF siya. As in sabi ko, ang tagal ko nagre-research. Noong time na yun, hindi ko clinic yung part na yun na PDF. Clinic ko siya, tapos lumabas guys yung form. Yung form na yun, nabasa ko na pwede pala magturo ang registered teacher sa New Zealand, sa Australia. Yes. Pero guys, kailangan syempre ipapa-honor mo yung teacher registration mo from New Zealand sa Australia. So, mamimili ka ng state. So, merong state ang Australia. Flash natin dito sa screen yung states sa Australia. At ipapa-mutual recognition nyo guys. Yun yung nangyari sa akin. Eto na tayo guys. So, punta tayo sa next natin na asikasuhin na papel. So, tapos na tayo magpasa ng papel sa New Zealand at mag-aayos naman tayo ng papel for another teaching registration sa Australia. So, eto guys. So, sa research ko guys, kasi offshore ako, nasa Pinas ako. So, nung time na yun na-research ko, ang tumatanggap lamang ng papel, yun yung na-research ko that time ha. Kasi guys, ang dami ng pathway ngayon na hindi ko nakakabisado kasi ito lang yung naaral ko. Based lang to guys sa experience ko. So guys, na-research ko na ang Queensland, tumatanggap sila ng offshore applicants. I mean, yung documents ay ipapadala hard copy from Philippines, papadala siya sa Queensland. So may address yun guys. Tapos, i-assess nila yung papel, tapos bibigyan ka na nila ng teacher registration. So, fa-flash din natin guys dito sa screen lahat na inayos kong papel sa aking mutual recognition sa Queensland. Pero guys, you have to check the website para mas ma-guide kayo. Kasi yung time na to, 2025 pa ata. Yes, 2025 ko pa siya guys na asikaso. So, malay nyo may nagbago ng details ngayon 2026. So, yun guys. So, pina-honor natin yung teacher registration natin sa New Zealand, sa Queensland. So, guys, ang dami nating inubos. Yan, marami tayo guys inubos na puhunan. Ay, sabi ko sa asawa ko, marami tayong inubos na puhunan sa totoo lang for this dream. Alam niyo guys, sobrang swerte ko kasi pareho kami ng goal ng asawa ko. Tsaka alam mo yung support. So, sobrang support guys ng asawa ko. As in, wala akong masabi. Yun guys. And, kaya tayo naging teacher dito sa Queensland. Ayan. So, yung time na yun guys, pinadala ko yung mga papel ko from Philippines, punta ako sa LBC, tapos matatrack mo yan, di ba? Meron tracker yung LBC online sa app. Kung nasa na yung documents mo. So, nung time yung makikita ko, uy, bumiyahe na yung papel ko. Uy, makita ko nasa Queensland na yung papel ko, guys. And then, nagka-delay guys, kasi alam niyo yung time na inaasikaso ko to, wala akong napapagtanungan. Wala akong napagtanungan. Wala, as in, ang nangyari, meron akong form na mali yun na submit, kaya nagka-delay yung teacher registration ko guys sa Queensland. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, hard copy mula Pinas, hard copy kung pinapadala yung documents ko sa kanila, magkano yon? Guys, magkano? Nasa 1,000 plus ata yung documents every ship ko na pinapadala from LBC to Queensland. Yun. So, nung pinadala ko, merong mali, may kulang, ganyan. Kasi, nung time na yun, medyo na-frustrate na ako, ganyan, wala akong mapagtanungan. Sobrang nagre-research ako guys, dun sa website talaga nila. Chinecheck ko mabuti ano yung mga dapat ipadala. Tapos ang galing kasi guys, alam nyo, meron kayong pwedeng i-email sa kanila kung magtatanong kayo. So yun yung nangyari sa akin guys. So ang galing kasi ginaguide nila ako mabuti sa mga documents na dapat, sa mga dapat isagot, sa mga dapat sagutan dun sa website nila kasi meron yan sa system nila. Kasi guys, maraming beses ako nagkakamali sa pagsagot kasi wala akong mapagtanungan. Alam mo yon yung talagang
ikaw lang talaga nagre-research sa lahat. So, nag-i-email ako sa kanya, tatanong, ang galing kasi ang bilis din naman nila nagre-reply. So, yun na nga ang nangyari kung bakit tayo naging registered teacher sa Queensland. And guys, yung story about how I got the job is sobrang haba, guys. Sobrang haba. Yung pagkakaroon ng teacher registration ng Queensland ay sobrang blessing yun. Pero hindi pa doon natatapos, guys, yung Lavarn. Lavarn pa tayo, guys. So, sobrang haba ng nangyaring proseso sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, merong reason bakit ganon. Bakit nangyari yon? Bakit hindi ako na-push sa student visa? Bakit napunta ako sa pathway na direct na nagtuturo na dito guys sa Australia? And follow me for part 2. Gawa natin guys ng part 2 to kung paano tayo naging teacher na dito, paano tayo nagkaroon ng job, ano yung visa natin. Yan yung pag-uusapan natin sa part 2 ng video na to. And thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!